Hindi ka makuha. Ibaliktad ko kaya. Hindi. Hindi, sige, okay lang yan. Kahit di mo na makuha. Ay, makuha ko. Hindi makuha. Sige, ayusin ko. Okay. Live tayo. Magandang hapon. Magandang tanghali, magandang araw sa lahat saan man sulok ng daigdig. Mayroon tayong guest ngayon. Isang commander ng Chief of Staff ng Affiliated Command. Commander, okay, medyo ang space, ano? Nakatayo kasi, pinipili mo kayo, pwede naman na Itayo, ikuha natin, ano? Yan na. Tuma natin sa, sorry Adjust mo yung adjust lang natin. Okay. Magandang tuloy mo lang siya. araw, magandang tanghali, gabi, at mga kabrigadang Pinoy Survivor. Sorry at matagal akong din nag-live. Busy mo masyado mga kababayan. Busy mo masyado na maraming ginagawa. Alangan maunahin ko yung pagbablog. So, gusto kayo mga kabrigada, mga Pinoy Survivor at mga Filipino Guerrilla Forces, mga commanders, supporters, members, and affiliates. Kamusta kayo lahat? Guest tayo ngayon, si Commander Chief Staff ng Affiliated Command, General Lieutenant General Belinda Sisi. Yung nakikita niyo dyan sa ating group chat, ano? So, ito, nandito kami para magpahayag ng kalagayan natin sa bansang Pilipinas at yung hinahanap nyo kami lagi. Nakayat ang signal. Ha? Nakasignal. Walang signal pero may ito, sir. Ayun, dumadagdag. Dumadagdag Ano yung naka-ano sa gitna? Oo nga, pero sabi niya, tuloy mo lang, sir, ng salita. Okay, nagsasalita ako. Ngayon nakikita nyo yung harapan ni Commander Bukay. Laki ng may tiyan, orientation 9 months na is luck. Yun nga, ngayon ng taon eh, Okay. no rice na kami, Okay, no rice. Sige, tuloy mo lang, sir. At ayusin natin. May mamaya makuha. Okay, ganda. Matanggal tayo. Okay. So, hindi namin masasabi lahat ng kinakailangan na gusto namin sabihin kasi nga merong degree of security and secrecy, no? At sisimulan natin sa tanong na what do you think is happening or what just happened? Ganun din yung matinatanong ko sa mga nakakausap namin. What do you think just happened? Doon sa pagkaka-arrest ko. Okay. So, fire. So, hanapin yung signal, Mayroon. Ito. Ano yung sa gitna? Pwedeng comment na hindi na ma-oriente. Hindi siya yung nakalock yung kanyang pagkakuan. Okay, mamaya, nakatagilid ka mamaya. Tagilid siya. Anyway, nakakuha naman picture. Paki-comment nga kung nakukuha ako. Ano, Commander Sisi, baka may masabi ka regarding sa nangyayari sa ating bansa? Yes po, good afternoon everyone. Dito po. Medyo magulo na nga po ngayon, no? Yung siguro updated tayo regarding kay Tatay Digong. Nasaan na po si Tatay Digong ngayon. So, medyo magulo po ngayon. Mayroon. Makukuha kami. Dapat malaman po natin kung ano yung mga dapat nyo gawin. Paki-comment kung negative ako. Family, no? We have to be prepared for everything. Updated na po ba kayo ngayon sa ibang bansa kung ano nangyayari doon. So, you should be prepared as a family. Kailangan, hindi natin dapat asahan din yung iba. Sa loob pa lang ng bahay, prepared na tayo what will happen. So, yung mga basic necessities, dapat alam niyo na yung kung ano yung i-prepare niyo. Food, canned goods. Paano magkakagera? Baka sakali lang. Sir, just in case, we have to prepare and protect, as FGF, we have to protect our family. Sa atin kaagad manggagaling yun. So, kailangan prepared tayo dun for anything. Food, water, medicine for mga seniors natin, diba? Kasi kailangan, kung updated kayo sa nangyayari, you know. Ano po yun? So, ikaw po kayo, anong sa nangyayari
nung nakaraang gabi, sa nangyayari, mga kaibigan, hindi katanggap-tanggap sa sambayan ng Pilipino yung kanilang pag-aaresto, pagtatrato sa isang inaakala nilang kriminal. Hindi maganda kasi nga kung titingnan natin ang legal process, although maraming yung beses na itong narinig sa lahat ng mga, lalo na sa mga legal expert, but in our opinion, individual, ay hindi talaga katanggap yung ginawa. Bili mo 80 years old na gano'n ang kanilang pagtrato, halos mapapaiyak ka sa hindi magandang papakita ni General Torre. Now, doon sa kanyang pamilya, hindi pa rin maganda ang kanilang pagtatrato. Para bang the family of Duterte, parang lumalabas pinakamasamang tao. Alam naman natin tingnan mo ang taong bayan ngayon nag-react. Sino ang may kasalanan dito sa lahat ng bagay? Saka natin pag-usapan kung sino may kasalanan dito at sino sisihin natin. Pero ang pinag-usapan natin yung sitwasyon na nangyari sa ating bansa na hindi katanggap-tanggap yung dinala sa ibang bansa. Para bang ang bansang Pilipinas walang kakayahan na depensa ng kanyang kababayang Pilipino. Parang ganun. Biruin nyo yun a former president, nagawa nilang babuyin. How much more yung mga nasa baba? Wala na talaga. Pakisagot mo bilang isang ordinary, no? Bilang isang ordinaryong tao, syempre kung kay Tatay Digong nga po nagawa, mas lalo sa taong bayan, sino pa po ang mag-aano sa amin, ang tatanggol. So, medyo hindi na po kampante ang taong bayan sa atin. Based on my point of view po. Anong pakiramdam sa mga kasama natin, FGF, at saka sa mga kapitbahay nyo, kamag-anak, mga tao, anong pakiramdam dito? Nangyari na yan, nakuha si Tiga. Inaresto sa nakuha. Anong masasabi nito sa pangyayari? Medyo, yun nga po, siyempre po, as president, senior, matanda, hindi na, wala na yung pagka-senior ng Tatay Digong The way yung nangyari po, medyo update. Sa mga nakausap ko po, medyo hindi na po sila kampante, yung mga tao, kasi ano na nangyayari, bakit ganyan? Saka wala naman po sa, ang bilis daw po, yung sa mga, mga views nila, parang ang bilis daw po na pangyayari. Kauuwi lang po ni tatay ng 10 a.m., diba po, from Hong Kong. So, sa gabi po na agad. Ano ba pagkakaintindi mo na dapat ginawa ng mga kapulisan, mga otoridad? Dapat po kasi parang may point of view, explain sa what's going on kasi hindi naman po pangkaraniwang ang Tatay Digong po, sir. Tama ba yung nakita na doon sa video na binasahan siya ng Miranda rights, tapos sa cellphone, pinasabi, base sa warrant of arrest na yan ng ICC, ina-arresto siya. May mali pa doon? Hindi ko ginawa? Actually, yung meron pa nga pong comment yung mga students. There are students, yes. Mini-names nila, parang inaano po nila, based sa mga sabi nila, bakit ganon? Bilang, hindi ko lang po masabi, sir. Ang salita lang po. Sige lang. Feel free. Ang dapat din, as police officer, dapat kabisado mo yung proseso ng batas. Yung binabasa, bakit daw po binasa pa sa cellphone? Dapat, sa amin nga, pinapakabisado, bakit siya binabasa niya sa cellphone? In general. Hindi ba tama yung imbis na pasahin mo, pakita mo yung dokumento mismo doon sa ina-arresto mo? Yes. Just like in any criminal or in any suspected individual na ina-arresto, ito yung warrant of arrest, o ito yung search warrant, o warrant of arrest, black and white, para ikaw, basahin mo kung tama. Proper procedure po, black and white. Yung mga lawyer, bakit parang hinahawi-hawi pa? Hinihila nga hinahaltak Yes, tama ba yun? Kasi yung sinabing, you are entitled to, you have the right to remain silent. You are entitled to, anything that you say can be used against you. You have the right to an attorney.
Eh, ba't yun, nahawiin mo yung attorney? Eh, dinidepensan nga siya ng attorney. Tapos, bakit yung yung sa Supreme Court, hindi nila appreciate na may GRO, pero hindi So, ano pa yung mga naano mo sa chat group, yung namamonitor mo sa mga chat group natin? Ayun nga po. So, syempre nagagalit na po ang mga tao. Why hindi nasusunod ang proseso? Bakit ang dating kasi po sa taong, sa nakikita ko po sa taong bayan, napakabilis ng pangyayari. Parang ang bilis within one day. Minadali. Masyado pong namadali na ang senior na kauuwi lang po ng 10 o'clock a.m. dinaretso po sa, di ba po, sa mga... At saka may statement na meron siyang medical procedure or medical check-up, whatever you will want to call it. Na kinabukasan. Bakit hindi siya hinayaan? Para bang kinakailangan bitbitin ka na ngayon? Eh wala nang... Nasaan yung warrant? At saka nasaan yung proseso natin? At bakit ibibigay siya sa ibang bansa na ICC nga? Tapos noon, ano ba? Pumalya na ba yung natin? Yung justice natin? Wala na ba mga korte? Ang proseso kasi, kinakailangan, sang-ayunan pa ng korte natin kung nasa tama yung proseso. Na kailangan pinakita muna sa korte. Eh, ba't wala eh? Wala silang pinakita eh. Pero mo yung sabi nga ng estudyante na bakit sa cellphone lang. Ganun na ba ang pag-aaresto natin ngayon? Through cellphone? Tore, mali yung ginawa mo ha. Mali yung ginawa mo. PNP, mali yung ginawa ninyo. Mali yung ginagawa ninyo. Alam nyo na binabiolate niyo yung Constitution, binabiolate niyo yung batas. No? Mali yung ginagawa nyo. Kahit saan nyo daanin, kahit saan yung husgado daanin yan. Mali yung ginagawa nyo. Huwag nyo bulahin ng taong bayan, huwag nyo takutin ng taong bayan. Pikam-pika kami. So, ano yung sa ating grupo, sa FGF, ano ang nababasa mo? May mga questions din po sila, why ganun kadali po, bakit ganun? Ako siyempre, bilang tao, may damdamin naman tayo, we have all the right kung ano yung napipil natin. So, kanya-kanya, yung iba yung galit, siyempre, as seen na parang walang mga tatay yung mga nangyaring sitwasyon, parang ganun po. Hindi po maganda ang kita. Kung ikaw kunyari, tatay mo. Ay, naku po, ibang usapan makatatay ako sa pasensya. Kung sakali, sabi mo yun. Magagalit ako talaga, ganun ginawa sa tatay ko. So, on my own, tatay ko, nakapayag. Yung nakatulad, yung ginawa ni Kitty, anong naramdam mo yung reaction? Natural reaction na feel ko po siya doon. So, baka hindi lang po yun ang sa akin. Kasi, siyempre, kanya-kanya naman tayo. Hindi pwede sa akin. Eh ngayon, kakasuhan si gusto daw kasuhan si Ma'am Hanilet. Yung asawa niya, si Tatay, diba? Kakasuhan daw. Ewan ko, type nilang kasuhan eh. No, kasi parang... hanap sila ng batas na para lang mabutasan. Yung... Parang, hindi, yung parang nag-reject. Ang tawag nun? Resisting arrest. Parang hindi naman din arrest to eh. Ang tawag na term doon is skandal. Siya, yung parang nanggugulo ba sa public scandal. Pag ng pulis sa hustisya, yung sa pag-aresto, yung ganun ba? Mayroon pinipigil niya. Pero dapat, mga walang niya kayo, First Lady dati, first family yun. Gusto niya pa si Marcos, bit-bitin yan. Kahit sino. Kung si Marcos, bit-bitin yan. Obstruction of justice. Obstruction of justice. Harangin siya ng First Lady, harangin siya ng mga anak niya. Ano sasabihin niyo? Anong mararamdaman ninyo? Kayo, kunyari, bit-bitin si Tamba na kung saan. Bit-bitin talaga. Italin kung saan itatry at kung bibitayin. Patingin niyo. And then, umahad lang yung pamilya. Ganun ba mararamdaman ninyo? Pagka yung pamilya hinarangan? Kaya nga, anong klase merong hustisya itong bansa na ito? Pinatay ninyo ang hustisya, pinatay ninyo, pinapatay ninyo yung karapatan ni Tatay Digong. At kung kaya nyo gawin yan sa isang former president, a very well-loved former president, the only president with a high rating up to now, 90% of Filipinos, the only president that outperformed the other presidents combined. That's how you treat a president. Nakakainis. Kaya kita nyo ngayon, kayong gumawa niyang kalakot ng kasalanan nyo na yan. Kayong gumawa.
Ang laki ng problema nyo ngayon. Hindi kami may problema, kayo may problema. May tanong ako may man nagsasabi, bakit wala daw ang FGF? Ganun ba yung nararamdaman mo si Papa? Wala yung FGF, hindi kumilos? Kumikilos po. Kaya lang waiting sila. Yung mga hindi updated, sir. Yung ibig ko sabihin. Kung sabihin kumikilos. Hindi. What I mean, Kumikilos. yung updated tayo, what's going on with Okay. kailangan naman bilang tao, hindi lang bilang FDF, you have to be aware what's going on with your country bilang Filipino. That's what I mean, sir. Galit ka na rin, ha? Diba? Kasi talaga naman what's going on, syempre tata yun eh. At saka hindi pala, 2 gabi na pala hindi na kumplitong tulog niya. Para siya tayo. Para-paras ko tayo. Kasi we have to, lahat tayo eh, lahat naman naman aware mga- po yung, kumikils means, you have to be aware with your surroundings, with your country. Nasaan ba kayo? Nasa Pilipinas tayo, di ba? Dapat alam niyo what's going on sa bansa nyo. Di ba, sir? Po yun. May mga nag-ano kasi, sa mga channel mo ba po kayo, may mga nagko-comment sa'yo? Nung unang chat ko, ng mga maga-maga na kahapon, maraming trolls, maraming kwan. Pero yung pangalawa ko kagabi, kulang na sila ng trolls kasi na liwanagan na sila na hindi ganon ang Filipino Guerrilla Forces. Ang Filipino Guerrilla Forces ay ipinatag ito para sa taong bayan, para sa ating bayan, hindi ano paman. Now, kung iniisip nyo yun na threat, iniisip nyo na threat ang Filipino Guerrilla Forces, nagkakamali po tayo. Kami ay tumitingin, nagbabantay sa mga nag-aabuso sa karapatan ng individual Filipino. PRRD. Kaya nga nandito tayo. Nandito nga kami, nagpaplano tayo. Di ba, ang plano natin, Ano pinaplano mo? ang plano natin para sa kabutihan, kapayapaan ng ating bansa. Na humingi tayo ng mga tulong sa taong bayan, sa ating gobyerno, na wag sana tayo magiging ganon. Nakakainis din yung nakakasuyat. Meron mga nag-post, yung sila Trillanes, saka si Alejandro, nag-post na sila daw yung 8 years ago, ang nag-file ng complaint against PRRD sa ICC, sila yung ganun. And then they claim na, ang dating, they are claiming na it's a victory for them. Yung ibang Pilipino naman, nung nagsasalita, tama lang, na criminal yan, yung dahil pinapatay niyan. Yung mga Pilipino na nagsasalita rin. Yung iba naman, umiiyak. Yung pamilya umiiyak, ibang Pilipino umiiyak. Yung mga OFW umiiyak, galit na galit. And then makikita mo, nationwide, may mga lumalabas na mushroom na mga rally. No? And I think, hindi yan magpipigil. Magtutuloy-tuloy yan. Ngayon, may mga nagbe-blame game. Blame game. Sinasabi, bakit yung mga security ni PRRD at yung mga nakapaligid sa kanya, hinayaan siyang makuha. So, yun yung isang tanong. Tapos yun nga yung pamilya. Bakit hindi nakaharang? Hindi nga pinapasok yung pamilya. Hindi pinapasok. Tapos people, yung ibang tao, ang hinihintay, mas matindi na reaction kay Inday. Kasi Inday, muntik na nga magbuntal Mamuntal hindi nga lang, pinigil lang yung sarili. So, yung nakita niyong display, sa akin sa opinion ko, yung nakita niyong display, no doubt, it is a show of arrogance on the part of the PNP, a display of injustice, a violation of the Constitution, a brazen violation of the Constitution. No matter kung anong side kayo lumagay, ang pinag-usapan dito is yung democratic na principles, no? Yung due process. Hindi ka pwedeng basta guaranteed yan ng Constitution na kakasuhan ka tapos ura-urada without the benefit ng scrutiny kung ano yung kaso sa iyo, bibit-bitin ka na lang, kukunin ka. Ang masama doon, isusubo ka pa sa foreign court. Ang matindi yung ginawa, it's a violation of sovereignty. Wala na tayo doon sa Rome Statute na yan. Wala na tayo, bumitaw na tayo. After so many years,
na 2 years yata, 3 years, 2 years, going on the 3rd year, na bumitaw tayo doon. Bigla, i-implement ngayon at isusubo si Digong para lang sa isang political agenda, which is purahin ang Duterte. At yan, susundan pa yan ng Inday Sara impeachment. At yung mga loyal kay Duterte, aarestuin yan isa-isa. That's the problem. Now, bakit hindi tayo pumilas? Sabihin ko, bakit hindi tayo pumilas? Nung umpisa, monitor na namin yung dating 435. Maraming PNP sa Davao, 7,000. So, ang ano namin ay mag-observe muna. Tumawag sa akin nung umaga, 10 o'clock, magkakaroon daw ng pagbago sa schedule niya. Sa Manila siya touchdown, 10 o'clock. Ngayon, nagtawagan niya yung mga ibang tao. Saan? Dami eh. And I was out for supposed to be for check-up. No? Patudi echo ko eh. Tapos, may mga gusto mong pagkita sa akin, 11 pa lang. That day itself. Pero sabi ko sa 12 na lang. Tapos nang yung pagdating, nung nahuli siya, nagtawagan na yung mga commander ng FGL. Yan, anong gagawin natin? Sabi ko, observe lang kayo. Kasi mahirap, ang instructions ko, mahirap, bara-bara, at obserbahan lang muna natin. Kasi hindi natin alam kung ano yung pangyayari. Hindi natin alam kung sino may pakana nito. Kung gobyerno o kaya plano ni Digong talaga na mangyari ito, na magpauli. Ayaw natin makagulo. Kaya obserbahan lang. Hindi natin alam. Walang coordination, wala lahat. So, biglaan. Yun yung kwento. Merong mga kasama na gustong umaksyon. Pinigilan namin. Huwag ganyan. Kasi baka mamaya kung ito, baka ng administrasyon, baka the intent is to bring out people loyal to or sympathetic to PRRD and then mag-inkwentro. No? In fact, there were armed people there. Not the PNP, not the AFP. Talagang armed sila. Pero ito, civilians, armed, there at the airport. Nagulat kami. Why? Why will you be there? Na armed. That's why, kung ang ano ko sa mga tao, huwag kayong lalalaw. So yun. Kaya, we have to verify what's the reason. So, from your end, anong feedback sa'yo? Ganun nga rin na hinahanap tayo. Pero sa aking mga vlog, hindi kami basta-basta papasok dahil nga hindi namin alam ang sitwasyon. Iba kasi ang grupo namin kaysa doon sa normal ng rally o nagpapakita. Iba ang Filipino Guerrilla Force. Kaya nga, we are the Filipino Guerrilla Forces to protect Filipino people in our country. So, magkaiba yun. Paano yung protect? Nanakawan, nakikitap na nga si Duterte. Anong protect the family? Duterte's family is now languishing na. Hindi natin nakakaya, sir, dahil nga they are in the authority. Pero, hindi authorities kasi sila na nakikita natin na overpowered tayo dahil naplano na kasi ito. Tama ba lagi yung otoridad? Tama ba lagi? Wala ang ginagawa nila? Medyo, sa akin pa, may point. Masyado mabilis po like yung yun, kahapon mabilis. kay Tatay Digong. Paano nagiging tama ang otoridad? Black and white, sir. Black and white? And then, May basehan, yung konstitusyon natin. There's, palagi po dapat. Palagi dapat. Yes. Tama Ito ka ang naman. guidance natin. Laging sa constitution ang galaw. Parang ganun. So, yung nangyari na yon, in that point na sa pangyayari, katingin mo ba tama yung ginawa nila? Na medyo ang ano doon is masyado mabilis po kahabang no black and white. Walang proseso, no? Walang proseso. For me. Okay. So, yun, pwede ka namang mali. Pwede ka namang tama. My point of view.
talagang may mali talaga. Unang-una, napakabilis. Sa airport pa lang, aaristuhin. Tapos, dadalhin kagad. Wala man lang proper inquiry or yung batas, process. Bigla na lang dinala. So, sinasabi ng taong bayan, dati nating Pangulo ay nakidnap. Di ba? Parang nakidnap. Ang term that is nakidnap. Doon sa mga ibang nagsasabi. Okay. Sige, salita ka lang. Okay. Nakidnap, ano? So, yung sitwasyon na yun na sinabing nakidnap, parang may katotohanan, ano? Kasi nga, hindi dinaan sa due process. Now, nandito ngayon ang Filipino Guerrilla Forces. We will protect every Filipino na enjoy their rights, pursue their rights kung saan man lugar kayo. Mga kababayan ko Pilipino, no, na nagmamahal sa bayan, na ipakita natin ang pagmamahal natin sa ating kapwa Pilipino para hindi na masundan ng ganitong pag-aabuso. Kung hindi nyo kayang pumunta sa isang lugar, doon na lang kayong mag-show ng sentimento sa inyong harap ng bahay. Like, ibibideo nyo sarili nyo at ipadala nyo sa inyong wall, sa Facebook ninyo, na kami, ganito, nakisimpatya kami sa nangyari sa ating dating Pangulo. Marami sa wall ko nagtatanong, nasaan na kayo? Ewan ko control yun o talagang mga supporters, no? Ang ano ko to, ang galing-galing magtanong, ang galing-galing magsalita. Kayo nga, wala kayo dun eh. Yung mga nandun, you hold on. Wala na. Ayan, lumipad tuloy. Yung nga po, dapat nga, sino yung dapat tumilatak doon sa aeroplano para hindi makuha yung presidente? Kung magbe-blame game tayo, walang mangyari. You have to move forward. For our part, no, nung bago ko bumaba, pinamonitor ko, nagpadala ko ng mga tropa doon ng intel. Anong feedback nga sa amin, merong armado na doon. Ang problema, ang initial analysis namin, planado to, sincerely, planado. Merong 7,000 na PNP sa grupo. Merong pick up na biglang nag-ship si Duterte ng sa Manila, 10 o'clock. Tapos nang dumating din doon. Hawak nila yung airport, hawak nila yung PNP, hawak nila yung AFP. Doon pa dinala sa Doon pa lang sa, bakit mo dadala si Villamor? Ibig sabihin, hindi naman dinala sa ospital, hindi dinala sa krami. Initially, dinala doon, binalik sa Villamor. What does that tell you? Kayo mga nag-iisip, around Duterte. Sa Villamor, it is a transit, it is a staging area para kalto sa mga incoming flight. May flight. Kami, ang thinking namin, ganon. Kaya nga namin, si General FGF namin, dalawang commander namin, we're in constant touch, and sinasabi na talagang ganito ang analysis, na sisibat na, dadalin yan, by hook or by crook. So we have to do something about it. But we cannot because hindi namin alam how things are unfolding, whether this is a prelude to martial law or it is something na yung pupwersahin na magkagulo para magka-martial law. Ayaw namin manghimasok kasi baka mamaya this is a grand plan ng master planner na ganito na yung perfect timing ng langit. So ayaw namin na makialam. But from our end, sinabi namin, nireport namin sa ating mga kaibigan. Nireport sa mga kaibigan na what's happening. Kaso, tulog pa yung kaibigan. Tulog pa eh. Mag-report si General Panadero. Alam niyo, kilala niyo si Panadero, di ba? Nag-report siya at sinabihan at eto yun ang situation sa Pilipinas. Hinuli si Digong, si Duterte. Tapos ganun. Napasunod ako ng statement na please intervene to prevent a bloody civil war. Please intervene to prevent a revolution. Because yun nakikita namin, this will result into a revolution. Yun yung side namin, sa side namin nangyari.
Yung mga nagtatanong na wala kami, hindi kami nawala. Minomonitor namin at may ginagawa kami on our part. Tapos noon na sumagot naman yung mga kaibigan natin. In fact, nagiging talking point ngayon kasi ganito yung tingin namin. No? Si PRRD is a brilliant mind. Is a brilliant man. Ito siya. Gusto niyang magkaroon ng kaya sinakausap ko, hindi sila. Nagkaroon ng Miracle 1, Miracle 2, Miracle 3. One on the lower level, one on the higher level. Tayong Pilipino ang nasa lower level. No? Higher level yung bansa sa labas. Kayong mga Pilipino na bara-barang hindi nagano, sige-sige silakbo ng damdamin. Ang tingin namin, this is what's happening. Yung tingin namin. Miracle number 1, nagsalita ang China. Miracle number 2, nagsalita ang US. Miracle number 3, magsasalita kayo. Ang Pilipino will come out together. Yung miracle number 1 and 2, it has become a talking point. PRRD provided the opportunity for all the players, kayo mga kababayan, tayong lahat, to participate sa pagbabago ng Pilipinas. Binigyan ni PRRD, how brilliant he is, ng talking points ang dalawang major superpowers sa buong mundo. China, US, to use together to support the Filipino people. Yes. That is what is happening now. Now, if you will miss that opportunity, where two major superpowers recognize the tyranny, the injustice, the oppression against the Filipino people, they recognize, in fact, Trump has offered na mag-impose ng 50% tariff sa Pilipinas on all. In fact, sinabi pa niya, yung mga bases, ano niya, 48 hours. Within 48 hours. Kung hindi nyo sinole si Duterte, within 48 hours. Take note, take note, Filipino. Kung hindi nyo sinole si Duterte within 48 hours, we will impose that 50% tariff. Kung hindi pa kayo, nagmatigas pa kayo, yung EFP. Hindi na namin sasabihin, bahala kayo, nasa dyaryo naman. Yun, sige, okay. Nasa dyaryo. Yan ang resulta ng dalawang commander ng FPS na dumediretso doon sa dalawang superpower. Hindi, ganoon lang sa puti. Sa puti. Yung isa nating commander na umaano doon sa kabila hindi pa natin pinakontak. Kasi ang inano namin, please intervene to prevent a bloody civil war or a revolution because a lot of Filipinos will die. Yun yung amin. It was communicated by our two commanders. Tapos noon, ang sagot, kailangan yung flight details. Kaya nga kami, message, find out nasaan yung flight details. Yung mga minessage ko, alam nila na minessage ko sila at may nag-response sa akin ng flight details. Si Joy de Vibre. Thank you, Joy. Love you. Na ganun naman natin yun. Birthday ko yun eh. Tapos na siya sumagot sa akin. And then pinasa ko agad yung information and nakuha naman ng commander natin yung information sa iba din. Sa iba. May mga picture pa, mga ganon. That's why, kaya nire-relay yung picture na yon, kaya nag-viral yon, pinapakita. Wala naman nakaharang. So, pwede namang, I even gave orders na, wag nang sabihin. So, ang ano doon, the Americans, nag-scramble. Pero 1:30 kasi, napaaga yung flight eh. So, nung nag-scramble sila, wala na.
wala na. So, yun yung totoong pangyayari. Nag-scramble sila to intercept it and to force it to land somewhere. Pero hindi nangyari. So ngayon, nandyan na siya sa ano. And ang sagot na lang is presidential. Kita niyo yung sagot ni POTUS, ni Trump, na he joins the Chinese president na inaano nila. Nagagalit sila doon sa ginawa sa presidente natin. Imagine to, dalawang presidente ng mundo ngayon, very powerful, nagsisimpatize kay Duterte. Paano yung taong bayan? Nagsisimpatize. May ibang Pilipino, ginaganon pa. Mga walang niya kayo, mga Pilipino kayo na lumalaban kay Duterte. Walang niya kayo. Matapos kayong nakinabang sa kanya. Kayo mga politiko nakinabang sa kanya, nakiride on lang sa kanya. Mga walang niya kayo. Mga hayupa kayo. Mga PI, pahingin inumin. Mga PI, pahingin inumin. PI nga. Mga PI ninyo. Hindi ko kuha talaga ang tubig. Hindi PI na pa. Walang tubig. Walang niya kayo. Kayong mga politiko na kumakandidato, nasaan kayo? Makikiride on kayo sa popularidad ng tao para maboto kayo? Nasaan kayo ngayon? Hindi man nakitumayo. Isa pa, gusto kong maliwanag Hindi kami tumayo nung araw na yon. Sa manalot namin, nakuha si Tigo. Hindi kami tumayo. Hindi nagpakitang FJF. Number 1, ayaw namin revolusyon. Ayaw namin revolusyon, ayaw namin na civil war. Iniiwasan namin yun. AFP, PNP, iniiwasan namin yun. Kasi pagka dumating tayo doon, wala na. Magkagulo tayo. Kaya iniwasan. Iwasan namin yan. Pangalawang rason, ayaw namin tumayo dahil sa ayaw namin magpasikat. Gusto namin ang sumikat si Inday Sara. Yung Vice President. Yung Vice President natin. Ayaw namin na makihalubilo kasi wala naman kaming interest sa politika Ang interest namin, Filipino families Pero sa sitwasyon na to, ayaw namin na gusto namin yung focus na attention nandun kay Inday, no? Sa BP. Kasi nakita natin how brazen yung pag-violate ng Constitution, tapos loko-loko yung presidente natin, nanayaan lang, etc. sinungaling pa. Tapos yung pulis natin, anong klase yan? Dapat sa inyo talaga, yung kasuhan kayong mga abusado Mali kasi mananakot kayo. Hindi kami natatakot sa inyo. Pala ninyo. Arestuin nyo kami lahat, Pilipino. Payag pa tayo, sambayan ng Pilipino? Tapos hintayin nyo yung sasabihin ko Tapos kaya namin inaano na yung pag kumilos kami ng 11, it will spark something. Iniwasan namin. But we wanted to wait so that someone will shine or somebody will shine so that the leaders will shine. Ayaw namin na pangunahan sila. Hindi tayo politician. It's not our call. It is their call. Sila yung tumatakbo. Sila yung nakaupo. Sila yung dapat mag-lead ng tao. Pero sila walang gustong umawak sa gobyerno. Sila yung gusto maglingkod sa inyo Pero wala Hinintay namin na may general na tumayo. Sino dyan? Naghihintay kami, pinapanood namin. Kasi doon kami bubuhos ng puwersa. Wala doon kami tutulong sa Pilipino. Wala Walang AAP, walang PNP. Ang nakita mo lang si Torre na nag-aaresto. Wala man lang magsalita. Sasabihin ninyo, we will follow the chain of command. We are a political. Meron, si Atty. Lampino lang, ang nakita ko nagtanggol lang. Hindi nga. Other than that? AAP, PNP. PNP. Oo. Ang natin, hindi, buti pa sino yung nagsabi, si Cayetano, nagsalita rin. Si Senador Cayetano. Si Robin Padilla, nagsalita. Nagsalita. Yung iba, tahimik, no? Wala. So, nasaan na kayo? Leader ba sila o para sa kanilang interest lang? Para sa pampolitika? Lumipas yung oras na walang tumatayo na mga pinuno. Kaya pero bakit nga pala tayo sirang nakasaka atin? Meron pa ako sasabihin, sige. Mahalaga Oo. Yung utak ng mama, the way na binabasa ko I'm sorry, pwede pong mali, pero that's how we read it. Miracle number 1 and 2, China, America,
And then miracle number 3, taong bayan. Duterte, pumayag siyang makuha. Kahit siyang makuha. Lawyer eh. Kaya, nag-iisa siya kaya ng depensan. Ang concern lang namin is yung health niya. Baka siya magumina, ma-depress, maano. Eh, maganda sana eh. Netherlands, bigyan nyo ng magandang nurse yung tao. Bigyan nyo ng... Para lumakas-lakas. Bigyan nyo na may love. Joke. Para lumakas. Para ganaan yung tao. Pero yun nga, 48 hours. Ano, sir, meron lang kita chat. Tapos noon, hindi niya masabi sa pamilya niya kasi yung what is thinking. Sa tingin ko and then, he is hoping, expecting yung anak niya, Inday, pupunta doon sa kanya. Kasi kilala niya eh. Pwede naman niya sabihin, huwag kang pumunta na ata, no? Ikaw nandyan eh. Pero hindi eh. He took out Inday. Kaya kayo mga nagsasabi na walang kwenta si Inday, no, you're wrong. Kasi Duterte brought out Inday doon sa Netherlands para mabantayan siya. Hindi, voluntary ito kay Inday. Pero alam niya na gagawin yun ni Inday. No? So don't be frustrated about Inday. In fact, this I think is being planned, it was planned by Digong para ma-take out si Inday so that she will be protected. That's the key. Because in doubt na kung sino yung pagkakatiwalaan mo eh. And if she is going to be the next president, Inday will be safe. And then the Filipino people will perform miracle number 3. By God's glory, by God's grace. Miracle number 3, the Filipino people will decide the fate of this country. Yun yung, ikaw na. Nawala kasi parang yun na yung sasabihin ko. Pero anyway, nawala. Nakatitig ako sa iyo. Para napakit mo na. Pero anyway, idagdag ko na lang kasi nga ganito eh. Bakit lahat ng pangyayari ngayon dito sa bansang Pilipinas, mula nung nagsalita kami sa isang shrine, para bang nakaatang na sa amin yung mga sitwasyon na para bang kami na lang ang gusto nyong kumilot. So, parang mali eh. Hindi kami politician. Hindi kami naglilingkod sa gobyerno. Kami ay isang dating military na nagpapahinga na para sa amin yung extra ko namin na buhay na maging masaya kami. Ngunit, nakita namin na ang sambayan ng Pilipino ay nangangailangan ng tulong kahit ayaw namin, napipilitan kami dahil sa nangyayari. Yan naman si Supremo. Nag-resign siya. Pero nakikita niya dilong na tumatagal, nakikita niya from Itza 1 kasi involved siya sa Itza 1 hanggang ngayon, nakita niya walang pagbabago. At nagsalubong kami sa April 9 sa Libingan ng Bayani at walang nangyari. Eye to eye na lang kami, nag-usap kami sa eye to eye. Sinabi sa akin ni Supremo, yun? Buo tayo ng FGF, ng guerrilla. Ang sabi niya lang guerrilla. So binuo namin yung pangalang FGF. Ang nabanggit lang sa akin guerrilla. So ito na ngayon kami. Kaya ang hirap dito, nag-volunteer kami, parang sa amin yun na rin inasa lahat. Pero anyway, hindi namin inaatrasan yung hindi namin inaatrasan yung inyong tiwala sa amin na pwede kaming hindi naman mamuno, pwede kaming magpakita na susuporta sa inyo. Kaya ngayon, oras ngayon, ipakita nyo na ang pagmamahal nyo sa ating kababayan at sa ating sambayan sa ating bayang Pilipinas. Simula ngayon, nanawagan kami sa magandang pag-uusap sa pag-rally natin o peaceful rally, prayer rally. Ang amin peaceful. Ayaw namin kaya nga hindi kami lumabas nung nangyaring March 11 because once pumasok kami, parang katulad niyan sa IDSA nangyari na talagang nag-aantay ang Pilipino na lumabas kami. Ayaw namin kasi ayaw namin na Pilipino sa Pilipino magkasakitan. Yung civilian at saka pulis baka magkasakitan kasi magkadikit na sila. Ayaw namin ng bloodshed. At saka, ito ngayon, 11, hindi namin ginawa. At saka, baka
hindi pa kasi natin alam yung Sitwasyon. yung latag ng lahat ng to. Hindi pa natin. Pangyari. Pinag-aralan pa natin. Hunter kami. Hindi kami yung bara-bara na ano. Deliberate patience. Deliberate patience. Kung sa Tagalog, sinadya na pasyente. Sinadya ng talagang pasensya. mababaw ang kalooban o pasensya. Ng paghihintay. Paghihintay. Sinadya. Tiyagang pag-antay. Deliberate patience. You know, you cannot just go suntok everywhere. Ganun. Hindi pwede. Dapat yun, deliberate. Pakyaw ang kalaban mo eh. Ganun ka. Pakyaw ang kalaban mo. Delikado. Hindi pwede yung Nakapigit. bara-bara. Kung saan tumama. Hindi. At mapapahama kasi may grupo kami. Ayaw namin mapahamak ang grupo. At the same time, ayaw namin mapahamak ang kababayan natin. We are responsible. So, ayaw namin maisubo ang armed forces at saka sa PNP against the Filipino people or against each other. Very important yun, ha? That's why, kung hindi kami mag-iisip ng ganyan, hindi kami matipong platter na kung ano, bara-bara, hindi. Ayaw namin naman maging emotional about it as you are all emotional. Ayaw namin. Ang gusto lang namin, makita how this is all unfolding. Miracle number 1 and 2 nangyayari. It's a talking point between China and US now. Imagine two powers will talk peace, will talk on economies, we will talk about trade, we'll talk about peace in Asia, just because may talking point sila, which is Duterte. Sabi ng China, hindi sila sang-ayon doon sa ginawa kay Duterte. Suportan nila si Duterte. Sabi ng US, isolin niyo si Duterte within 48 hours. We join China sa pag-condemn dito sa ginawa kay Duterte. You know, you have two major superpowers supporting the Filipino people, supporting former President Duterte, and pinagsasabihan ang Marcos na isoli ninyo, kunin nyo, ibalik nyo si Duterte. Pairalin ninyo ang batas. At kayong mga kababayan, ang miracle number 3, you come out, let's settle this peacefully. Tapusin natin to peacefully. Lumabas kayo, mga kabayan. Lalabas kami. Kayo. Ayaw na. Okay. Ito, mga kababayan, alam ko, sa dami nagchat-chat sa akin, hindi ko na masagot. Dito ko na sasagutin kayo. Ang tanong nila karamihan, Sir, anong gagawin na natin? Ang mga iba pa, Sir, hindi ba tayo kikilos? Sir, papayag na lang mga ganong salita. So ngayon, ito ang sagot ko sa inyo. Magkaisa tayo para sa bayan. Dapat, pag kumilos tayo, walang masaktang Pilipino. Yun yung ayaw namin mangyari. Na magiging peaceful ang ating pag-uusap, ang ating pagpakita of support kay dati Pangulong Duterte. Ipakita natin, kung hindi nyo kayang pumunta ng Metro Manila, dyan na kayo sa kanya-kanyang bahay. Mindanao, mga Pilipino Guerrilla Force sa Mindanao, ipakita nyo na nagkakaisa tayong lahat. Sa Bisaya, sa Northern Luzon, yung affiliated namin ng Filipino Guerrilla Force, ang mga Eagles, ang Guerrero, ang Emilinet under Normis Suarez, Commander Nor at saka Commander Dr. Jundam. All Filipinos na lang. All Filipinos. All peace-loving people. Democratic loving, justice, freedom-loving Filipinos. Filipinos in the right minds. Never mind yung Filipinos na bangag. Kumitit pa kayo, mga bangag. Hindi pa siya. Kaya, ang may nakita ko issue yung pinalabas yung pag-aresto kasi may nangyari sa Kwan. Yung kasama ni First Lady. First Lady. Ano ba yung nangyari kay First Lady? Ewan ko, nandun sa New York. Ewan ko, totoo ba yun? Alam niyo naman yun Oo. Nabasa ko lang naman yun May namatay daw O may namatay, tapos kaya pinilit na aresto para doon ang pukot ng issue. Ngayon, pero hindi talaga kayo makakaiwas. Ito yung tingin namin na ploy, no? Both sides, everyone saw an opportunity. Okay? The government saw an opportunity. Duterte was in Hong Kong. He was in Hong Kong. So, inano nila na magkaroon ng ICC arrest.
May mga nagsasabi, peke yung arrest warrant. Wala nga pinakita eh. Tama? Walang black and white. Tapos pinadali. There should have been a process na pinakita muna sa korte natin to ensure that our courts are running. Up and running, no? So, wala. Meron TRO. Hindi na-serve. Hindi pinakinggan. Pinaalis na kagad. 1:30 yung flight. Pero inagahan siya. Lumipad ng mas maaga before 10 o'clock. We were there. Minomonitor nung mga kasama namin. And they were giving feedback. Ang lagi namin sinasabi, wag palaban, wag dadanas ng dugo. Ayaw namin may masaktan. So, yung opportunity nakita ng administration, gamitin yan para ma-smoke screen yung nangyayari sa New York na connected ng First Lady, ma-smoke screen yung palabas na ng Supreme Court na regarding GAA 2025 at yung sa mga mambabatas na problema, yung mga asunto. Mas-smoke screen lahat. At the same time, it's an opportunity na lumabas ang FGF, yun ang tingin namin, lumabas ang FGF, and then magkaroon sila ng dahilan kasi may armado doon para supalpalin ang FGF, magkagulo, and then mag-declare na martial law. Ayaw namin yon. We are wise. Ayaw namin ng ganon. Instead, ginamit namin yung lahat ng assets namin available. Si Panadero at isang commander namin na in touch with us, and then si Panadero in touch with mga kaibigan sa abroad. Yun ang ginawa namin. And that's more powerful because now you have two countries backing up PRRD, backing up the Filipino people. Nabasa natin yun. Pero may nakakunik tayo, di ba? Nakakunik. Ngayon sabi nila fake news. O di sabihin yung fake news. Tapos ang isang opportunity ngayon, yun yung opportunity ng BBM to cloud the issue. Meron siya ng PNP na sumusunod eh. Kayo mga PNP malapit kayong husgahan. Yun yung opportunity sa Marcos side. Pero sa Duterte side, ano yung opportunity ni Digong? How brilliant the man is. Nakita niyo opportunity na tumayo ang taong bayan. Sacrifice siya. Nagpahuli siya. Kaya naman niya hindi magpahuli. Lawyer siya. Pero bakit? Sige, kasama na ako. Yung ganun ba? Sama na ako. Huwag kayong hayaan niyo lang. Para wala siya, ayaw niya madamay ang Pilipino. Hindi. Sa isip niya ngayon. Hindi. Nakita niya opportunity to bring in two countries together. Magising. For world peace. Tama yun. Sa China talking yun world yung peace. ginabi ni Pangulong Digong. Siya ngayon yung common ground na mag-unite ang US at China. Okay, good. Ang galing. Good idea, And then yung one opportunity na yung taong bayan mag-unite laban sa administrasyon. And without involving Inday, lipat si Inday. Gagawin kaya ng Pilipino ngayon. Bayo ko sa inyo. Ha? Basta tatayo kami. Tatayo. Yan ang hudyat. Filipino Guerrero Forces. Hudyat. Okay. Madam Commander, baka mayroon kang maidugtong. Yung sa nangyayari, dapat po talaga, tayo ngayon. Alam na po natin yung mga updates, kung ano po yung nangyayari sa bansa natin. So, nasa puso na po natin yun kung ano ang dapat yung gawin para sa bansa natin. Ano ba nagawa nyo sa bansa nyo at saka sa paligid nyo? Kaya po makakasagot nyo. So starting tomorrow, Friday, Saturday, Sunday, let's finish the job. Let's finish this. Let's claim back our democracy. Let's bring order to this country. PNP, AFP, bahala kayo kung ayaw ninyo kumampi sa taong bayan. Bahala kayo. Taong bayan ang bahala rin sa inyo. Taong bayan ang masusunod dito. I am calling all Filipinos to rise up. Wherever you are, yung kaya, pumunta sa Manila, yung lumawak sa Manila, lumawak kayo sa Manila. Dito sa Manila, kung saan nyo gustong mag-assemble, kayong mga leader, doon, tawagin nyo yung mga tao ninyo. Lahat, all sectors of society, all sectors, all groups, tawagin ninyo, lumabas kayo. Starting tomorrow, Friday, Saturday, Sunday. Walang trabaho, walang ano. Sige.
Sige, tapusin natin to. Prayer. Friday, Saturday, Sunday, prayer rally is a peaceful rally. It is our right. Let us show what we want. Let us show our right. Let us claim our right. It is written in our Constitution, enshrined in the Constitution, and let us enforce the Constitution base sa gusto natin, base sa gusto ng mga ninuno natin. Let us enforce the Constitution. Let's do this peacefully. Let's do this nationwide. And I am calling for all Filipinos abroad, kahit saan parte ng mundo. I am calling on all citizens of this planet who are freedom-loving, who are democratic people, who love to enjoy, who are against tyranny, against oppression, against injustice, against inequality, against abuse of power, to rise up with our Filipino people abroad. Maraming salamat sa inyo. Siguro maring mamaya naman tayo magpatuloy, sir. At kailangan din natin na may pag-usapan pa tayong iba. So siguro ano, sir? Yeah, thank you. Okay, thank you muna. At susunod na lang naman tayo ulit. Bye-bye.